Bilang paghahanda sa barangay at sangguniang kabataan election sa Oktubre, nagdagdag ng 2.5 billion pesos sa pondo ng Commission on Elections o COMELEC sa mga nagdaang buwan. Tig-1 bilyong piso noong Pebrero at Marso at kalahating bilyong piso naman noong Hunyo. Lumabas sa pagdinig ng Senado nitong Huwebes na galing ito sa contingent o standby fund ng Office of the President. For the barangay and SK elections, nanggaling sa contingent fund. Ano nangyari po rito? How come we failed to plan for this? No, Madam Chair, Your Honor, simply because when we reset the elections, supposedly scheduled by December 5, we were saying at that time that we will be needing additional budget. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, October 2022 nang maipasa ang batas na nagpapaliban sa eleksyon, patapos na ang paggawa ng budget para sa susunod na taon. Noong Enero, may karagdagang 1.2 milyong botante ang nagparehistro, kaya kailangan din ng dagdag na guro na tatayong electoral boards, dagdag na balota, ballot boxes, indelible ink at iba pang election paraphernalia. Kaya naman umapela ang COMELEC sa Senado at Kamara ng dagdag na 3.5 billion pesos. Ang sunod na nangyari, nagbaba ang Budget Department ng 2.5 billion pesos. Nagpapasalamat kami na dumating po itong tulong na to dahil kung hindi po, marami pong kababayan natin ang maaring hindi namin mapapaboto ngayon. Baka po umabot tayo sa 600 kada presinto. Kawawa naman po ang botante, kawawa naman yung mga teachers. Ganun kahirap po. Tandaan po natin, manual elections po tayo ngayon. Mano-manong isusulat, mano-manong bibilangin. Pero ayon kay Senate Minority Leader Coco Pimentel, mali na nanggaling sa Office of the President ang pondo. Hindi raw dapat umasa ang COMELEC sa isang tanggapang kontrolado ng isang elected official tulad ng Pangulo. Wala namang nakikitang mali ang kapatid ng Pangulo na siyang chairperson ng Senate Committee on Electoral Reforms. I suppose it could be likened to a sudden requirement for funding. Pero paglilinaw ng COMELEC, hindi ito sa Malacanang nag-request ng dagdag na pondo, kundi sa Kongreso. Nang ibigay ng Budget Department ang pera, hindi nga raw alam ng COMELEC na galing ito sa Office of the President. Hindi na namin naitanong yun dahil basta importante, meron kaming advice na meron dadagdag sa aming pondo coming from, ang presumption namin ay dahil nga sa request namin sa Kongreso. From our point of view, saan naman po namin kukuhanin yung pong kakulangan talaga namin. And to think po na at that time, meron na po tayong budget for 2023. So hindi po naman kami, kung manghihingi kami ng supplemental budget, baka po hindi abutin. Giit ng COMELEC na nanatili itong independent at hindi na iimpluwensyahan ng mga politiko. Kung titignan niyo po ang COMELEC, lahat po ng pinupuntahan namin sa Kongreso at sa Senado, one time or another kandidato sila. But are we beholden to them? At sa kanilang part naman po, hindi rin naman po nila ini-impluwensyahan ng COMELEC kung magpakandak sila ng hearing. Noong nakaraang taon, naglipat naman ang Office of the President ng 125 million pesos na confidential fund sa Office of the Vice President. Pero ayon sa Malacanang, pinapayagan sa batas na mag-release ang Pangulo ng pondo para sa mga bago o urgent na aktibidad ng national government. Amor Santos, CNN Philippines.